Ang tatay ko ay isang adik sa pangingisda, pero hindi niya kinakain ng kahit anong isdang mahuli. Inaalagaan niya muna at saka ibinabalik sa ilog. Hindi ako sang-ayon sa ginagawa niya. Sa harap niya ay pinatay ko ang ilang isda. Matindi kaming nag-away. Pagkatapos ay nagpunta ulit siyang mangisda. Galit na galit ako, kaya inilathala ko ito sa internet nang hindi nagpapakilala. Tulad ng inaasahan, maraming tao ang nakarelate. Ngunit sa gitna ng maraming komento, may isang komento na kakaiba. Sa tingin ko mahilig maligo ang tatay mo. Napatigil ako nang mabasa ko ang komentong iyon. Dahil talagang mahilig maligo ang tatay ko. Sa loob ng 24 na oras, halos 18 oras siyang naliligo. Pagkatapos ay nagdagdag pa siya ng isang komento. Hindi siya dapat istorbohin kapag naliligo. At mahilig pa siyang gumamit ng putik sa paliligo. Biglang kumabog ang dibdib ko. Agad akong nagkomento. Paano mo nalaman? May camera ka ba sa bahay namin? May malawak na wetland park malapit sa amin. Mahilig pumunta roon ang tatay ko para mangisda. Noong nakaraang linggo nag-uwi siya ng isang timba ng maruming putik. At inilagay pa sa banyo. Kahit mariing tumutol kami ng nanay ko, matigas pa rin ang ulo niya. Wala kayong alam. Ito ay natural na putik na may algae. Pinakamainam itong gamitin sa paliligo. Pagkasabi noon ay pinahiran pa niya ako. Mabuting anak, subukan mo rin. Sa sandaling iyon may isa pang netizen ang nagsalita. Liligo gamit ang putik. May karapatan akong magsalita. Sa aming probinsya may isang matandang walang asawa at anak. Isang araw bigla siyang nabaliw. Kapag walang ginagawa ay sumisisid siya sa ilog. Naliligo gamit ang putik. Hulaan ninyo ang nangyari. Ilang araw lang ay namatay siya. Nang mamatay siya ay puno ng kaliskis ang buong katawan. Sobrang nakakadiri. Sumagot ako. Ano ang pinagsasabi mo? Paanong tatubo ang kaliskis sa tao 123? Kung nagsisinungaling ako, aso ako. Sa aming baryo maraming pamilya ang nag-iingat ng kanyang mga kaliskis. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang larawan. Pagkakita ko sa larawan, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Sa larawan may kaliskis kasing laki ng palad na tuyot. Sa gitna ay kulay abon na parang apog. Makukulay ang paligid. Eksaktong kapareho ito ng kaliskis na nakita ko sa banyo. Pagkatapos ang netizen na nagsabing mahilig maligo ang tatay ko, ay itinulak ang usapan sa rurok. Ito ay kaliskis ng sirena. Ang sirena ay nilalang lamang sa alamat. Paano magkakaroon nito sa realidad? Sabi nila lahat ng bahagi ng sirena ay mahalaga. Ang pagkain ng laman ng sirena ay nagpapahaba ng buhay. Kapag kinain taon-taon ay nagiging immortal. May gusto pa sana akong itanong. Ngunit ang avatar na may taiji at 2 isda ay kumislap. At unti-unting nagdilim at nag-log out. Medyo dismayado kong ibinaba ang telepono. Noon kapag naglalaro akong lumulusong para manghuli ng isda, nakagat ako ng isang bagay sa tubig. Kinagabihan ay nilanat ako ng mataas. Malakas ang ulan sa labas ng bahay. Nawala ako sa malay sa malubhang kondisyon. Hindi man lang ako makagapang. Lalong hindi makapunta sa ospital. Tahimik na sumugod ang tatay ko sa maulang gabi. Bumalik siya na may lambat na puno ng isda. Pinakiusapan niya si mama na magluto ng sabaw ng isda para sa akin. Nakakapagtaka nga, pagkatapos kong maubos ang lahat ng isda, himalaring gumaling ang katawan ko. Sa sandaling iyon may isang pribadong mensahe ang nagbalik sa isip ko. Pogi, kung may laman ng sirena, handa akong bumili sa mataas na presyo. Napatawa ako, hindi ko inakalang may maniniwala pala. Ngayong gabi bumalik na naman si tatay na may dalang napakaraming isda. Pumapaspas ang mga buntot ng isda, kumakalat ang malansang tubig kung saan-saan. Nandidiri akong kumuha ng isang isda, balak ko sanang ihagis diretso sa kawali. Tumigil ka, sinipa ako ng malakas ng tatay ko. At inagaw ang isda. Shawu, baliw ka ba? Ang isda ay katulad din natin. May buhay rin sila. Talagang hindi ko maintindihan ang takbo ng isip ng tatay ko. Paano magiging katulad ng tao ang isda? Pagkarinig noon binuhat niya ang aquarium para hampasin ako. Agad siyang pinigilan ni mama. Pagkatapos ay hinailan niya ako pabalik sa kwarto. Alam mo namang mahal na mahal ng tatay mo ang mga isdang iyon. Bakit mo pa siya sinasagot? Sumagot akong may hinanakit. Ako naman ang anak niya. Turing niya sa mga isdang iyon ay parang sariling anak. Ano ako sa kanya? Napatigil si mama at tumingin sa akin sabay buntong hininga. Noong panahong nagkasakit ka, hinuli at niluto ng tatay mo ang buong palaisdaan ng isda para sa iyo. May bigat sa loob ang tatay mo. Pakiramdam niya ay may utang tayo sa mga isda. Walang kwentang sinasabi. Isda ay isda, para lang talaga kainin. Bukod pa riyan, napakaraming isda ang inaalagaan niya sa bahay. Pinapakain at inaalagaan ng maayos. Kahit pa may utang na loob ako sa kanila, matagal na sana itong nabayaran. Sumugod ang tatay ko at sinampal ako. Nanginginig ang kanyang mga labi. Paano ako nagkaanak ng tulad mong walang kwenta? Biglang bumuhos ang sama ng loob ko. Malakas kong isinara ang pinto at lumabas ng kwarto. Nagtipon-tipon ang mga isda sa fish pond. Bukas-sara ang mga bibig nila habang bumubula. Nakatitig sa akin ang madidilim nilang mga mata. Nanikip ang likod ko, parang isa silang grupo ng tao na nanunood sa aming pagtatalo. Hinawakan ko ang ulo ko at parang baliw na tumakbo palabas. Bago ako lumabas, parang narinig kong bamantong hininga ang tatay ko. At sinabi niya sa mga isda, "Pasensya na mga kapatid, nasira ko ang pagpapalaki sa batang ito." Naglakad-lakad ako sa kalsada. Hindi ko napigil ang buksan ulit ang isang app. Balak kong ipagpatuloy ang pagreklamo tungkol sa tatay ko. Hindi ko inakalang mag-message pala ang taiji na may 2 isda.
Hula ko ay may ipinatayo pa siyang fish pond sa bahay, na para talaga sa pag-aalaga ng isda. Nakaharap sa hilaga ang fish pond. Dumadaloy ang buhay na tubig mula sa timog. Hindi lang iyon, mayroon din kayong isang insensaryo. Araw-araw ay nagsisindi ng 3 stick ng insenso nang hindi napuputol. Nakatitig lang ako sa cellphone at natulala. Tama ang bawat sinabi niya. Sigurado kong sinagot siya. Agad na lumabas na nagtatype siya. Parang matagal na niya akong hinihintay. May huli pa akong tanong. Madalas bang pakainin ng tatay mo ng dugo ang mga isda? Kumabog ang dibdib ko. Isang gabi ilang taon na ang nakalipas. Nagising ako sa gabi dahil naiihi. Nakita ko ang tatay ko na nakasquat sa harap ng fish pond. Ginamit niya ang maliit na kutsilyo para hiwain ang daliri. Ipinatong niya ang kamay sa tubig at inuga. Kain na. Kumain pa kayo. Binuka ng mga isda ang bibig at damaykit sa ibabaw ng tubig. Baliw na sinipsip ang dugo ng tatay ko. Hindi ko napigil ang mapasigaw. Tay, ano ang ginagawa mo? Nagulat siya sa sigaw ko pero hindi nagalit. Kinawian niya ako para lumapit. At sabay naming tiningnan ang mga isda. Pinapakain ng tatay ko ang mga isda. Tingnan mo kung gaano kasarap ang kain nila. Mula noong sandaling iyon, pakiramdam ko na baliw ang tatay ko. At mula noon ay kinamuhian ko ang mga isdang iyon. Naparasito ng sirena ang tatay mo. Mahilig sa tubig at putik ang sirena. Kaya araw-araw siyang naliligo sa putik. Ang pagpapakain ng dugo ay para gisingin ng talino ng kapwa. Nang marinig iyon ay sumagot ako. Kilala ko ang sirena. Kalahating tao kalahating isda sila. Mahilig silang humiga sa mga bato at kumanta. Maganda ang boses. Sino ang nagsabi sa iyo na ganyan ang itsura ng sirena? Makalipas ang ilang sandali, nagpadala ulit ng larawan ng Taiji Twinfish. Isang nanilaw na pahina, parang pinunit mula sa isang libro. Nakasaad sa pahina, ang sirena ay hindi tao at hindi isda. Hindi yin at hindi yang. Isang nalalabing nilalang ng kaguluhan. Maraming magulong sulat ang nasa itaas. Parang nahahati ito sa ilang magkakaibang panahon ng tala. Tinulungan ako ng Taiji Twinfish na ipaliwanag. Ang tunay na sirena ay mula talaga sa isdang nagbago. Ang karaniwang isda kapag nagkaroon ng talino ay nagiging isdang may mukha ng tao. Ang isdang may mukha ng tao ay hahanap ng taong papasukin. Pagkatapos ng pagpasok ay nagiging sirena. Unti-unting nilalamon ng sirena ang kamalayan ng host. Kapag halos maubos na ang kamalayan ng tatay mo, kahit ang Diyos ay mahihirapang iligtas siya. Ipadala mo sa akin ang numero at address. Tutulungan kita. Nag-isip muna ako. Mas lalo kong inisip na parang bagong uri ng scam ito. Bakit kita dapat paniwalaan? Nagpadala ang kabilang panig ng isang larawan. Ito ang kuha habang nagsasanay ako sa isang templo. Ako mismo ang nasa larawan. Hindi ko inakalang may totoong tao ng Dao na lalabas dahil sa post ko. Bigla akong nakaramdam ng pananabik. Narinig ko na ang dugo ng Daoist ay may lakas ng Dao. Kayang gumuhit ng anteng at magsagawa ng sumpa. Totoo ba iyon? Mabilis na nagpadala ulit siya ng isa pang larawan. Sa bagong dilaw na papel ay malinaw ang pulang tinta. Halatang kakaguhit lang. Isang tingin ko lang, ay parang nayayanig ang kaluluwa ko. Nataranta akong isinara ang album ng larawan. Pagkatapos ipadala ang numero at address. Sinabihan ako ng Taiji Twinfish na burahin ang post. Makikita rin nila iyon. Kapag nalaman ng sirena na may natuklasan ka na, malalagay ka sa matinding panganib. Hindi ako nag-alinlangan at agad kong binura ang post. Sinabi ng Taiji Twinfish na ang pangalan niya ay Yang Wu. Ika-289 na henerasyon ng Shuangking daw. Kamakailan ay ipinadala siya ng sekta sa Tibet para sa isang gawain. Pinakamaaga ay makakabalik siya makalipas ang 1 linggo. Bigla akong nataranta. Hindi pwede iyon. Hindi malinaw kung buhay pa o patay na ang tatay ko ngayon. Habang mas tumatagal, mas lalong lalaki ang pagdurusa niya. Sandaling nanahimik si Yang Wu. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Bago iyon, humanap ka ng isang lucky cat at ilagay sa tabi ng banyo. Ang pusa ay natural na kaaway ng isda. Makakapagpahina ito sa lakas ng sirena. May isa pa pala, ang mga sirena ay namumuhay ng panggrupo. Kung ang tatay mo ay isang sirena, hindi dapat iisa lang. Pinaghihinalaan kong may iba pang sirena sa paligid ng bahay ninyo. Matatag ang pagkakasabi niya, ngunit sa bahay bukod sa akin at sa tatay ko. Ang natitira na lang ay ang nanay ko. Nang maisip ko ang dati niyang pagtatanggol kay tatay, hindi ko napigil ang manginig. Paano ba makikilala ang sirena? May paraan ba kayo? Umiling ang tao sa kabilang linya. Tusong-tuso ang mga sirena. Kahit ang mga ninuno ay hindi lubos na kilala ang kanilang ugali. Kung may nakita kang kaina hinala sa tatay mo, ibig sabihin ay malubha na ang kanyang pinsala, ngunit dahil nakapisin ito sa katawan ng tatay mo, at matagal ka na nitong hindi sinasaktan, ibig sabihin ay hindi pa tuluyang nawawala ang kamalayan ng tatay mo. Patuloy akong inaliw ni Yang Wu. Kapag nakabalik na ako mula Tibet, ako mismo ang aareglo sa kanya. Totoo man o hindi ang tungkol sa sirena, mahirap para sa akin na isantabi ang sarili kong pamilya, at maniwala sa isang Daoist mula sa internet, ngunit talagang kakaiba ang kilos ng tatay ko. Sa huli ang Lucky Cat ay palamuti lamang. Kung walang problema ang tatay ko, kahit si Hello Kitty pa ang ilagay ko sa bahay ay walang mangyayari. Kaya napagpasyahan kong subukan. Bumili lang ako ng isang Lucky Cat sa tindahan. Habang lumabas ang tatay ko para mangisda, inilagay ko ang pusa sa tabi ng banyo. Sadyang kinunan ko ng litrato at ipinadala kay Yang Wu. Sumagot si Yang Wu nang walang problema. Sa wakas ay gamaan ang loob ko. Parang nakalunok ako ng pampakalma.
Ngunit hindi ko inasahan na agad mabubunyag ang lahat. Itinapon sa sahig ang Lucky Cat. Basag at puno ng uka ang buong katawan. Nakaupo sa sala ang tatay ko na balot ng putik. Mahigit kalahati ng isda sa gitnang pond ay patay na. Ang natitira ay halos humihinga na lang. Kahit ang mga buhay pa ay sobrang nanghihina. Kinuha ng tatay ko ang isang pingga at hinato ako. Habang galit na sumisigaw, "Papatayin kita. Walang hiya kang bata. Gusto mo bang patayin ang sarili mong ama?" Nakatayo lang sa gilid ang nanay ko na malamig ang tingin. Pabigla-bigla lang siyang umawat. Hindi man lang niya talaga pinigilan ng tatay ko. Bagbog sarado ako at puno ng sugat. Hinatak ako ng tatay ko papunta sa tabi ng fish pond. At hinugasan ng dugo sa aking palad papasok sa pond. Nang pumasok ang dugo ko sa tubig, ang mga isdang halos patay ay agad na nag-ingay. Parang patay na aso akong bumagsak sa sahig. Dahan-dahan kong inangat ang ulo para silipin ang mukha niya. Diretsyong nakatitig sa akin ang mga mata niya. Napasinghap ako ng malamig na hangin. Abuhin at hindi natural ang paligid ng mga mata niya. Napakaliit lang ng itim ng mata. Parang nakalutang sa gitna ng mata. Saan mo natutunan ang ganyang masamang ideya? Sadyang nagdala ka pa ng peking pusa. Ang mga mata niya ay parang sa butiki. Ang mga balintataw ay salit-salit na patayo at bilog. Tay, pasensya na. Nakita ko lang na cute ang palamuti. Kaya gusto ko lang bumili para paglaruan. Nilit kong ngumiti. Hindi ako naglakas loob na galitin siya. Dati naman ay may alaga tayong pusa. Hindi mo ba naaalala? Sinabi ni Yang Wu. Mainitan ng ulo at marahas ang mga sirena. Nagnanais silang maging tao. Kaya kapag nakapili na sila ng angkop na katawan, ikinukulong nila ang kaluluwa ng tao sa loob. Sinisip-sip ang kanilang mga alaala. Ginagaya ang kanilang kilos. Kapag may nagduda sa kanilang pagkakakilanlan, bigla silang nagagalit at pinapatay ang nagdududa. Nang mabanggit ko ang dati, biglang natigilan ng tatay ko. Xiao Wu, hindi na tulad ng dati ngayon. Dapat matuto ka ng umunawa. Nang hina ang kanyang mga binti, kinaladkad niya ang sarili sa sahig. Umaalog ang mga balikat, lumapit sa harap ko. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng mga estranghero. Masama na ang mga tao ngayon. Tay, alam kong nagkamali ako. Pasensya na. Tay, alam kong nagkamali ako. Pasensya na. 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 Pasensya na.